Hello, hello. Test mic, test. Hello. Good morning po. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Bagamat, yun nga po, ang panahon ngayon, tagulan na po mga kapatid. Pero kalakasan at grasya pa rin ng ating Panginoon ang mangingibabaw sa atin mga kapatid. Kamusta po tayong lahat? Amen. Amen. Siguro po marahil sa iba ay may mga hindi po naintindihan na pangyayari sa ating buhay. Ito po sa mga nagdaang araw. Ngunit atin lang pong alalahanin, mga kapatid, na alam at naiintindihan ng ating Panginoon ang lahat ng mga ito. Bawat pagsubok po and bawat kagalakan at bawat isa sa mundong kanyang nilikha, ito ay kanyang alam at kilala. Katulad po kay David na naisulat ang salmong ito bilang pagkilala niya sa ating Diyos, sa Diyos na siyang may likha at nakakaalam ng lahat. Ang verse po natin ngayon ay sa Salmo 139 verse 1 to 4. Sabi po niya, "You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely." Sabi po sa Tagalog, "Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, iyong aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim." Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay siniyasat at sinuri ng ating Panginoon. Tayo ay kilalang kilala niya. Bago pa man tayo isilang mga kapatid, kilalang kilala na tayo ng ating Panginoon. Nakikita niya ang bawat kilos na ating ginagawa. Nalalaman niya ang lahat ng ating iniisip. Bago pa man tayo magsalita, ito ay kanyang alam na. Pati ang bilang ng ating mga buhok, mga kapatid, alam ng ating Diyos. Mga kapatid, walang hindi alam ang ating Panginoon. Kaya sa ating mga pinagdadaanan, atin lamang ilapit ito sa ating Panginoon dahil ito ay nasusulat na alam niya ang lahat sa atin. Tayo po tumayo mga kapatid, ating pumpurihin ating Diyos na alam ang lahat ng ating mga pinagdadaanan, ng ating mga pagsubok sa buhay. Siya lamang ay dito, nakamasid sa atin, alam ang lahat. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka na, dakilain ka. Bawat isa sa amin, O Diyos, O Lord God, ikaw ang manguna, O Lord God. Lahat kami, O Lord God, ay magpupuri lamang sa iyo, O Diyos. Ikaw na Diyos na may alam ng lahat, O Lord God. Dakila ka, purihin ka. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. In days of peace, in days of rest, in times of loss and loneliness, that we shall prove your word is true, that all my ways are known to you.
trial has come beyond your hand. No step I walk beyond your plan. The path is dark outside my view. Still all my ways are known to you. And know what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. At, O Lord God, alam mo, Diyos, ang bawat kilos namin, O Lord God, alam mo. I do not feel the final night, for that will be the door to life. You take my hand and lead me through, for all my ways are known to you. And know what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. Hallelujah, Lord God. Puri ka, Diyos. Open up my eyes so I may see that you have made this way for me. Open up my eyes so I may see that you, my God, will walk with me. Open up my eyes so I may see that you have made these ways for me. Open up my eyes so I may see that you, my God, will walk with me. And know what peace that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. And know what ways that I have found wherever I may be. For all my ways are known to you. Hallelujah, they are known to you. Hallelujah, they are known to you. Hallelujah, O Lord God. Maraming salamat, O Diyos, O Lord God. Ikaw na Diyos na nakakalam ng lahat, O Lord God. Dakilang yung ngalan, O Diyos, O Lord God. Purihin ka at dakilahin, O Diyos, O Lord God. Dakila ka, O Diyos. How great is your name. I'll bless your name, O God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, O God. Your name will be revered for children yet to come. Hallelujah. As generations sing of wonders you have done, your strong and mighty deeds are always near. O God most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great
is the Lord. Hallelujah. How great is your name. Your gracious hand provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provide. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great you are, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name. You, the King of Kings. Forever we doubt and creation will rejoice. When works of wicked men you finally destroy, your power will proclaim till Christ descends, and you will reign forever without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great are you? How great is the Lord, and greatly to be praised. Hallelujah! Hallelujah, O Lord! Sa iyo ang lahat ng ito. Lahat ng papuri ay para sa mga lamang sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah, O Lord God. Purihin ka, O Diyos. Lahat ng papuri ay para lamang sa iyo, O Diyos. Lahat ng ito ay para lamang sa iyo, O Diyos. Dakila ka. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evenings come. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Oh my
Bless my soul, O Lord God. Salamat, O Diyos. Like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Lord God, salamat, salamat, O Diyos, O Lord God. Ikaw na may gawa ng lahat. Ikaw na may alam ng lahat. Grabe ang iyong blessing, ang iyong grasya, O Lord God, ang iyong awa, O Lord God. Ito'y nag-uumapaw sa bawat isa, O Diyos, O Lord God. Kami, O Lord God, by your grace, ay magpupuri lamang sa iyo na tunay na Diyos, na nag-iisang Diyos. Salamat. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Yes, I'll worship your holy name. Yes, Lord. yes, I worship your holy Holy name. Purihin ka, O Diyos, O Lord God. Dakilang iyong ngalan, O Lord God. Salamat. Salamat, O Lord God. Wala na kami ibang pwede pang sabihin, kundi purihin. Purihin ang iyong ngalan, O Diyos, O Lord God. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Salamat. 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 Hallelujah. 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 Salamat. Salamat. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Kami, O Lord God, ay papanatag lamang sa iyong presensya, O Lord God. Kami magpapasakop lamang sa iyong Diyos. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power and quietness and trust.
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Salamat, O Diyos, O Lord God, sa kapahingaan, O Diyos, O Lord God, tayong binigay sa bawat isa sa amin, O Diyos, O Lord God. Ito'y hindi magbabago, O Lord God. Ito'y magpakailanman, O Diyos, O Lord God. Kaya kami, O Lord God, ng mga makasalanan, O Lord God, ay kakapit lamang sa iyo, O Diyos. Lalapit sa iyong paanan, O Diyos, O Lord God. Salamat, salamat sa iyong presensya, O Diyos. Find rest, My soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Lord God, salamat, O Diyos, O Lord God. Kami, O Lord God, ay nagpapasalamat sa iyong presensya, O Lord God, na nangingibabaw, O Lord God, nag-uumapa, O Lord God, sa mga oras na to, O Diyos, O Lord God. Salamat, salamat sa bawat isa, O Lord God, na yung dinala dito, O Diyos, O Lord God, upang makarinig, O Lord God, na yung salita, O Diyos, O Lord God. Hallelujah, hallelujah, O Lord God. Sa anumang bagyo, O Lord God, o pagsubok, O Lord God, ng aming nadadanas, O Lord God, kami lamang, O Lord God, ay magtitiwala at kakapit sa iyo, O Diyos, O Lord God, dahil ikaw, O Lord God, ang Diyos na may alam lahat. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ng lahat, O Diyos, O Lord. Pinupuri ka namin at sinasamba. Pinupuri ka namin at sinasamba. Dakilang iyong ngalan. Dakilang iyong ngalan. Hallelujah. Purihin ka in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Blessed Sunday sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y magbatian. Tayo po magbatian. Nandito ka sa araw na ito ay sadyang mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita sa Panginoon. mahal tayo, kaya Ngayon naririnig ko
Blessed Sunday po sa ating lahat. Purihin ang ating Diyos. Diyos na dakila. Diyos na nag-iisa. Magpakailanman. Hallelujah. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Bagamat po maulan, we thank the Lord na siya po ang nagdala sa inyo rito at pinag-ingatan niya po kayo sa pagpunta po rito. So just some short announcements. We have, ayan po. So nakaraang linggo po, natuloy na po ang ating online Bible study. Ano po yung equipping one ng ating mga chikiting. Hindi na sila chikiting. No? So natuloy na po sila, nakakatuwa. Pagpaumanhin nyo lang po yung ating konting gusot dun sa Google Meet. No, mukhang hindi pala kaya. Talagang may limit talaga siya. Although may account kami, akala po namin yung account namin ay kaya more than 1 hour. So mukhang yung Messenger pa rin po talaga yung best free option natin. Ano po? So ayan po, natuloy po sila last Thursday. At meron na silang unang topic. Although may mga absent dyan, pero sana makahabol pa po kayo sa next meeting. Kasi after that, mukhang ay enforce na ni Pastor Leo na dapat nakapag-attend na po ng at least, ay hindi pwedeng absent, panayang absent, ano po, kailangan makakumpleto po kayo ng inyong attendance. So, susunod po yung Equipping 2, it's going to be on July 16. It will start this Thursday. So we have these people na ating mga kapatiran who will be joining this Growing in Christ module. So muli, it's going to be on a Thursday at alas 7 po siya. So ng gabi, online again with Pastor Leo. So yan po yung ating schedule. So ano pa po, let's always pray for yung internet connection natin. Ano po, hindi talaga siya predictable. And syempre, lahat yung kaaway, no, talagang gagawa niya ng paraan para hindi matuloy. So, I hope konting tiyaga lang po sa pag-join, pag kailangan nating aralin kung paano mag-online, aralin po natin. So, talagang paghandaan po natin siya na you really make sure na okay yung connection niyo that time, no, nasa tahimik kayong lugar, hindi po yung pwedeng naglalaba tayo habang nakikinig ng nag-online, po. So talagang let's give it our full effort and concentration. And again po yung water baptism, if anyone po would want to be baptized, po, and profess their faith in the Lord, this is what we offer as a church, po, para sa ating mga kapatiran. Ayun po. So I guess that's all. Okay. So salamat mga kapatid. Tawagin ko po si Pastor Leo for our word this morning. Hello. Yun. Takas. Hello. Okay.
Dalawang representative pakinggan. Representative, si Adam at saka si Christ. Dito makikita natin kung paano po naghari yung kasalanan at paano naghari ang grasya. Ito po yung mga aralin natin ngayon. The triumph of grace over sin and death. Grasya. Dahil ito yung panahon na nandito tayo sa grace, no? Nabuhay tayo sa grace. So, from condemnation to justification. Merong malalim na pag-aaral itong justification pag nag-attend kayo doon sa equipping 3. No? Sino yung mga equipping 3? Diba? Pero yung mga naunang nag-graduate, it's more on doctrine. So, may mga katanungan dito. Paano ba imposible sa Panginoon na iligtas ang buong mundo dahil lang sa isang tao? Just imagine, mga kapatid, we are 8. Ilan na ba ang population ng mundo? 8 billion? Sabihin ko na lang, 8 billion. Pero dahil sa ginawa ng isang tao, kaya niya iligtas ang 8 billion kung magre-response sa kanya. Ito yung mga katanungan. At siguro maaaring isang katanungan yun, kung mahal talaga ng Diyos ang 8 billion, bakit niya pinapayagan na si Adan magkasala? Para kami magkasala lahat. No? At kasalanan naman ni Adan yun, bakit kami nadamay sa kasalanan? Diba, last time na pag-usapan natin, kasalanan ni Mr. Alita, hindi pwedeng gawin kasalanan ng anak. Iba po yun, magkaiba. Dahil ito po yung mga katanungan natin. Bakit ako nagagalit? Kahit Christian ako. Yan po ang bunga. Yan po ang contribution ni Adan sa buhay natin. Why? Kasalanan naman ni Adan. Dapat si Adan lang. Dapat siya lang accountable. Siguro itong mga tanong na ito, mga kapatid, ito yung mga pag-aaralan natin ngayon. There are 3 main points na ating pag-aralan. Ang Romans 5 po ay ito yung pinakamahirap na chapter. Mahirap na chapter sa Romans. I don't know kung meron pa, pero ito yung mahirap. Paikot-ikot, ang galing. Ewan ko kung paano ginawa ni Pablo yung pag-aaral na ito. Yung paano niya kinoconnect. No? Una po, no? The unique responsibility of a man. And the contrast of 2 men, the 2 rings. Yan po yung mga topic natin. At bago ang lahat, basahin po natin ang text, tayo lumapit sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Mahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, kahit sa panahon na mabagyo, Panginoon, maulan, alam namin kayo ang sumama sa amin. Kami po ang inyong iniingatan, biniyayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Meron po kaming hangin na sariwa, na nalalanghap. May daylight kami nakikita, Panginoon. At kami ngayon ay nakatayo. Nandito, Panginoon. Makikinig po ng inyong mga salita. Bastasan yung mga salita niyo, Panginoon, na maging pagkain ng aming kaluluwa. Lord, we offer to you this Lord's Sunday. Father God, before we come for you, linisin niyo po ang aming mga puso. Gawin niyo kami kaaya-aya pagharap namin sa inyo. Salamat, Panginoon, at ilalapit namin ang mga kapatiran na wala dito, Panginoon. Ingatan niyo sila, katulad ng pag-iingat niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Nais kong ipaubaya, Panginoon, sa inyong lahat. Maging ako, Panginoon, naway kayong makita, Panginoon, na magsasalita at hindi po ang salita. Sa pangalan ni Jesus, ito lang. Amen. Tayo po tumayo, basahin natin yung text 12 to 21. Okay?
Basahin ko muna. 12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and sin, so death spread to all men. 13. Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come. 15. And the free gift is not like the result of one man's sin. For judgment following one trespass brought condemnation, but the free gift following many trespasses brought justification. 17. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. 19. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. Sabay-sabay tayo. So that as in sin reigned death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Tayo po'y makaupo na, mga kapatid. Now, the first point po ay ito po yung what is the unique responsibility of a man? Pag sinabing unique responsibility of a man in verse 12, sabi dito, just as sin came into the world, came one man, and through that, sin and through death spread to all men because of all sin. Ang kasalanan po ay nakumit o na-produce. Ang kasalanan ay nagbunga ng pagkain. Yan po sa isang tao. Sige lang, sige. Alam po namin ang kwento nito. And the one man, ang yung point ko ni Paul dito, walang iba
Napakalaki po ng impact, ng role ng isang tatay sa pamilya. No? Ito ay medyo hinaan lang. Ito, either it's a good reputation o at tayong mga Pilipino, sinong tatay mo? Katanungan kahit, sinong tatay niyan? pag meron kang ginagawang, ang sipag naman, ang talino ng batang ito. Pero kung mayroong pagkakamali, ganun din marinig natin, ang comment is same. Ganyan siguro kasi maana yan sa tatay. Palaging ganun tayo mga Pilipino. This is very common. By the way, yung anak ni Netanyahu, Prime Minister po ng Israel, pinalitan po yung pangalan niya ngayon. Ayaw niyang madamay sa tatay niya. Na yung tatay niya ay bumobomba. So, pinalitan na yung pangalan niya. Okay lang naman sa Israel. So, yan siguro yan, no? Very common comment. Kultura po yun. Kung ano po yung sa Pilipino, yan din ang bunga. Which is, kung atin titingnan, oo nga naman, no? Kami po ay galing sa bakit kami naiinis? Believing mother, wife, wala tayo ibang burden. Ang prayer natin, sana may dala ko rin wala namang ibang magandang pwedeng ayusin ang buhay ng isang tao, kundi sa Panginoon lang naman. No? Wala na ibang pangarap, wala na ibang panalangin ang mga asawa ng kani-kanilang mga partner o asawa, lalaki, spouses, kundi mailapit sa Panginoon. Lalo na sa lalaki dahil malaki po ang responsibilidad. Napakahalaga po na magpasakop sa Panginoon para maayos po niyan at maayos at niyang dalhin ang kanyang asawa at pamilya. The Bible says, if we keep on pleading God, God will honor. Acts 16:31 sa mga nagpe-pray na father o nagpe-pray na wife. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Manalangin lang tayo mga kapatid. Manalangin lang tayo. So, that's only an illustration, no? Application. So, when God came to call the couple account, sabi sa Genesis 3:9, the Lord God called man and said to him, where are you? So, ang Panginoon at sulat ni Paul, makita po natin, talks about kung paano pumasok ang kasalanan sa mundong ito at paano tayong naging makasalanan dahil sa unang kasalanan. God looked straight to Adam and not to Eve. Nakatingin siya kay Adam as the head and responsible one. It doesn't mean na yung mga babae, yung mga asawa, ay wala ng responsibility, hindi na responsible, at wala na silang karapatan na diretso sa ating Panginoon. Kasi palagi nating sinasabi na ang tatay, no? Ang tatay, ang nauna. But God holds men responsible for a unique role of leadership. Ano po yung leadership? Protection, provision. Tama? God designed. So, wala tayong mga bata dito, no? Na mga lalaki.
Dapat alam nila ito eh. Oh, si Henry na lang. Si Gian. So, men, boys, who will become men, God designed men for the burden of responsibility. It is your calling. Calling nyo yan. Kami, alam na namin yung calling namin, ng mga tatay. If you fulfill it with humility, sacrificial love, then aanihin nyo yan. Aanihin nyo. Para yang putok or glory. Now, mga kapatid, ang punto dito, hindi yung paano magpapasakop, no? Kaya ito ay isang account ng mga mananampalataya kapag sinabi na o lalaki. Nakatingin ka agad si lalaki sa babae, o sabi na magpapasakop ka kasi ako may responsibility. Hindi yan punto, mga kapatid. Hindi yan punto na yan. No? Meron ka talagang responsibility. Ang lalaki, ang tatay ay may responsibilidad. Kahit bugbugin mo ba yung asawa mo? Kanino ka magpapasakop? Of course, hindi na doon. Sa barangay. Dali mo na yan sa binugbog ka na eh. hindi yan ang tamang application. By the way, may mga churches po, no? Na ganun ang application nila. Kahit anong gawin ng tatay sa asawa, pasakop. Ay, grabe naman yan. Napaka-martir. Talaga, no? Lalo ngayon, may batas na tayo ngayon. No? May batas na. And to continue, hindi naman yan ang punto ko, mga kapatid. Ang punto natin dito ay point number 2, the contrast of two men. Ang pagkakaiba ng dalawang tao. By the way, ang topic, ang ating discussion ngayon ay kung paano po nagtagumpay ang biyaya ng Panginoon mula sa pagbagsak o pagkasala ni Adan hanggang sa tagumpay ni Kristo. The point is the contrast of two men. Kasi ang ating discussion dito is about Adam and Christ. Ano ang pagkakaiba ng dalawang tao? Verse 14, Adam is a type of him who is to come. Adam is a type of Christ. A type of Christ. The first man. Siya po yung unang tao. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nitong type? Yung word na type, pattern. Yan ang pattern. Si Adam daw, siya yung pattern of Christ who was to come. Pariho, no? He was the example. Pag sinabing si Adan ay ang naglalarawan o naghahanda sa darating na Kristo. Bakit? Kinonect po ni Paul si Kristo kay Adan. No? Ito po ay wala pong pwedeng makipag-argue dito. Ito po ay historical ancestor. Lahat po tayo, si Adam po ay historical ancestor natin. At every people, every group of people on the face of earth, lahat tayo ay connected kay Adan. And Christ, as a man, alam po natin na si Kristo, bilang nagiging tao, ay galing kay Adan. Ito ay hindi myth, hindi ito analogy, hindi ito illustration, ito ay historical fact. Kung atin titingnan yung DNA ni Adan sa panahon natin, makikita po natin, we are related. Pero ano po yung contribution ni Adan sa humanity? When Adam disobeyed God, the specific commandment, it resulted to death. Nung nag-disobey si Adan, namatay po ang lahat ng tao. Nakaranas. His disobedience made all men subject to death. Verse 12, the disobedience of one man that brought
death to all humanity. Alam po natin, ang contribution ni Adan na ito, mga kapatid, it condemned all people. No? Ano po yung argument dito? Kung si Adan ang father of all human being at ang problema ng tao tungkol sa kasalanan ay makikita natin related kay Adan. Now, ano ang nangyari kay Adan? Ano ang ginawa ni Adan? Everybody in the world, kahit saan tayo galing, no matter what race we came, we come from, kahit tayo ay Caucasian, kahit tayo ay ASEAN, Asian, kahit tayo ay African or something, whatever tribe, language, kultura, ethnic identity, everybody has the fundamental problem. And what is the fundamental problem that human is facing now? Sin. Kasalanan. Because of disobedience, it resulted to sin. At ang kasalanan nag-produce ng kamatayan sa tao. At ang kamatayan, hindi lang kay Adan, lumaganap. Again, mga kapatid, to the Father, it's a big responsibility. May responsibilidad tayo at wala pong rason, no? No person in this room, no person in this world could honestly say, na makasabi na, wala po akong kasalanan. Hindi minana yung kasalanan na yan. Ang kasalanan ay isang fundamental problem ng humanity na pumasok sa race. At anong race na yan? Humanity. At the race of Adam. Connected tayo kay Adam. It's the effect na ipinasa to all humanity. Mga kapatid, kung wala tayong kasalanan, hayahay tayo. Kung sa Bisaya pa, hayahay. Hindi tayo mapapagod. Di tayo nangangailangan. Kukuha na lang tayo dyan kung anong meron. Napakalawak ng ating storage ng pagkain. Rep natin napakalawak. Walang aircon. Walang aircon. Walang freezer. Kasi sa panahon nila, Adan, ganun lang naman ang trabaho nila Kakain, gigising, magpupuri sa Panginoon. But when it entered, the result, mga kapatid, that every person that is born this world with a sinful nature. What is the sinful nature? It's deeply rooted within us. Nandiyan na yan, mga kapatid. By the way, sin, the sin virus. Matindi itong sin virus. It's 100% fatal. No? It's an infectious disease. Alam po natin, nagka-COVID tayo. Diba? Think of Ebola virus. Think of COVID. How tragic. Dali lang. Buti nga ang kasalanan ngayon, ang tagal Bago mo malaman na may kasalanan ka, unti-unti, pinapaalala pa na sa iyo ng Panginoon. Pero ang Ebola, ang COVID, siguro, pinaalala ng Panginoon yan. Na tayo ang kasalanan ay fatal, mga kapatid. Which not only result to physical death, but eternal death. Kaya nga ang prayer natin, the prayer of the church, naway tulungan tayo ng banal na Espiritu Santo at ang kanyang mga salita. Kapag tayo nakapagpahayag ng salita ng Panginoon, dapat ma-quicken, ma-arose ang puso na isang tao. Dahil ang mundong ito, mga kapatid, ang mga puso ng mga milyon-milyon na kaluluwa. Otherwise, they will face Christless eternity. Christ is the original sin is the inheritance
sinful nature. The sinful nature originated from Adam, ay pinasa. It passed down from parent to child. Hindi na yan maiwasan, mga kapatid. DNA na yan. Kasama na yan. Sabi nga ng Ephesians 2:3, we are by nature children of wrath. Humanity is by nature under God's wrath. Like the rest, we were by nature deserved sa punishment ng ating Panginoon. That's why no person or no man can claim that he is not accountable. Nasabihin niya, ako'y walang kasalanan. Because Paul said, he declared, sa panahon na si Adan ay nag-disobey. Hindi naman, ang disobedience naman, hindi naman kay Adan, di ba? Galing kay iba. Pero, kasama siya. Mayroon po siyang responsibilidad. Mayroong responsibility to protect his wife. Anong dapat ang sinabi ni Adan? Sabi nga nila, sa Genesis daw, habang kumakain daw habang namimitas, sabi ng mga comment. Pero kung mababasa natin Genesis, he was with her. Ibig sabihin, kasama niya palagi. No? Pero hindi, ako mga kapatid, I cannot comment on that na habang kinukuha ni Adan, ni Eva yung prutas, nakatingin si Adan. Sabi lang doon, he was with her. Sabi ng mga ibang theologian, nakikita ni Adan kung ano ang ginagawa ng asawa niya. Pero si Adan ay walang ginawa. Dapat alam niya na magkakasala yung asawa niya. At ang tawag niyan, kinonsenti niya. Tama ba yon? Yung word? Pinabayaan niya. Siguro naisip din niya, baka masarap. Baka masarap. Ang tawag niyan, compromise. Di ba? Hindi sila pareho. Nung una, nakita ni Adan siguro, responsibilidad ko, dapat bantayan ko yung asawa ko. He did not stop or rescue his wife. Nung narinig ni Eva ang kasinungalingan ng ahas, at siya'y naniniwala na yun ay totoo, kinain niya yung bunga. And she found her husband. At nag-offer pa. Nung nag-offer siya, kinain. True enough, nung kinain nila, mga kapatid, that is disobedience. No? Disobedience, it made them small gods. Nalaman nila na sila pala ay hubot-hubad. No? They have the understanding what is good, what is evil. I cannot imagine, mga kapatid, nung create ng Panginoon ang tao at that time, na wala silang alam, kundi tama lang. Hindi nila alam yung mali. But they have no choice, mga kapatid. Dahil hindi naman robot ang tao. At di ba, hindi naman ginawa ng Diyos na robot. Nandyan talaga, tines niya. Nung tines ng Panginoon ang puso ng tao, kung loyal sila, hindi sila loyal. They disobey God. Kaya nga, doon sa mga nagsasabi na, bakit? Pag nag-church ka, maliligtas ka ba? Bakit? Kayo lang ba ang mapupunta sa langit? Di ba? May mga ganon. Nakakarinig kayo? Sinasabihan kayo mga kamag-anak niyo eh. It's plain what the Bible says. No one can come to the Father. Walang makakapunta sa langit kung hindi dadaan sa ating Panginoon Hesus Kristo. No one can claim. Wala din makapagsabi na wala akong kasalanan. Because ang kasalanan na yan ay nagiging mantsa sa ating mga buhay. Sins from creation. Para matanggal ang kasalanan na yan, yung mantsa na yan, dalhin mo sa laundry shop. Hindi. That's the meaning. Magpalinis ka. No? When man committed sin,
kung ikaw po ay may kasalanan, may mantsa ka, you need to be justified. And anong purpose ng justification? Mapawalang sala ka para hindi ka mapunta. Hindi ka mahusgahan na pupunta ka ng impyerno. Or, ma-spare ka sa punishment ng ating Panginoon. Kailangang malinis ang isang tao na yan. Paano ang paglilinis? Dapat sasabihin ng Panginoon, I declared you righteous. And the only way to be declared righteous is through believing and have faith in the Son of God na siya pong naglilinis sa ating mga kasalanan. Romans 3:23, Romans 6:23, lahat po tayo ay makasalanan and we deserve God's punishment. No? God punishment. And I cannot imagine how paano ba ito kinoconnect ni Paul? Paano niya nalilink ang detail ng first man of Adam to second man? Si Christ po, ang second man, our press sa mga panahong ito. And to continue with our study, mga kapatid, physical death came upon humanity because of sin. Dahil po sa paglabag ni Adan. The first death of humanity began with Adam and continued until Moses. Verse 14. And men, ang mga tao at that time, from Adam to Moses, they died without law. Sabi ng verse 13, for sin indeed was in the world. People sin. Kahit pa sa panahon pa ni Adan at ni Moses, ang mga tao patuloy na nagkakasala. Pero walang batas na magsasabi, nilabag mo ito. Pero may kasalanan na ang tao at that time. The law, sabi nga, was not given until the time of Moses. Ang tao noon ay nagkakasala kahit walang experiencing. Kasi technically nga naman, sino magsasabi na ikaw ay lumabag sa isang batas kung wala namang batas? Tama? At that time, walang batas sa panahon ni Moses. Pero ang tao, nagkasala na. Nandoon na. Bakit? Minana na nila kay Adan. At kay Adan ang kasalanan. Ang panahon yon ay pwedeng masabi, ma-justify ng tao. Hindi ko nilabag. Wala akong kasalanan. Wala namang batas na nagsabi. Pero, nandyan na sa ating puso. Sa panahon nila, nandun na sa kanila. No one can speak, one cannot speak of transgression. Sabi nga, there was no formal law. Kaya ngayon, di ba, ang ating mga mambabatas, gawa ng batas para labagin. Malabag. Malabag, no? Kasi, yun naman talaga ang purpose. Pag may nakita silang ganito, gawin natin batas yan, para yan po ang dahilan, yan po ang basihan na ikaw po ay hindi sumunod, may kasalanan ka. Yan po ay batas ng, I'm not talking about the law of the land. We're talking about sin. Ang kasalanan nandito na sa atin. Kaya nga, yung mga nakagawa ng kasalanan mula kay Adan at kay Moses, they will be judged. They will be judged according to the light that they have known. According to the light that they have known. But, sabi dito, the second man, the first man, Adam, contributed sin, and the second man, Christ. Christ is the last Adam. One man brought death, one man brings life. Verse, the redemptive work of Christ. Verse 15, 17, 18, 19. Kung ating babasahin po yung mga text. One man trespass, much more have grace of God and the free gift.
by the grace of God, that one man, Jesus, abounded many. For if, because of one man's trespass, death reigned through one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through one man. The obedience of Christ. Kung ating titingnan, si Adan ay nag-disobey, but pinantayan ng ating Panginoon ng pag-obey. Kung nag-disobey si Adan, mas hinigitan ng Panginoon ng pag-obey niya sa ating Panginoon. Disobedience and the obedience of Christ. Parallel, sabi nga, it's vastly superior ang pag-obey ng ating Panginoon sa disobedience ni Adan. Bakit? The righteousness imputed to those who are in Christ. Ikaw na nagkakasala, dapat ikaw ang sumagot sa kasalanan mo. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang katuwiran sa iyo. Ipinasa sa iyo, sinalo mo na lang, at nung sinalo mo, ikaw ay napawalang sala sa pamagitan. Yan po ang ibig sabihin ng imputed. Sabi nga, Jesus Christ came to undo what Adam did. Di ba? Minsan, kayo nagtatype, Control Z. Pag nagtatype kayo, uy, mali, Control Z. Ibabalik ko, undo, uulitin ko. Para yung tinype mong marami, maibabalik mo ng tama. Sa mga nagko-computer. Nagkamali ako. Undo. Okay? Control Z. Z. So, undo, binago ng Panginoon. Kung nagkamali si Adan, binalik lang ng Panginoon. Inayos. Inayos ng Panginoon. Christ trusted and obeyed God perfectly. So that who are in Him by faith have obedience imputed. Pag sinabing, pag-aralan po natin yung imputed, the imputation of sin and the imputation of righteousness. Medyo malalim yung term. Kaya nga medyo mag-aaral tayo dito. What is imputation? Mga kapatid, imputation, hindi yung infusion, yung ating pag-aralan. According to justification, ito yung credit. Imputation. Ito yung katuwiran ng Panginoon sa mga mananampalataya na sila ay na-pardon sa kanilang kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng imputation. No? Ito yung legal declaration. Hindi ka na guilty. Yan po yung imputation of righteousness. No? Imputation means God counts Christ's righteousness as belonging to the believer. Dapat si Christ, ang Panginoon lang ang righteous eh. Kaso, dahil gusto niya na ma-declare kang righteous, ipinasa niya ang righteousness na yan sa pamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Walang ibang ginawa ang tao kundi sumampalataya. Tanggapin ang ating Panginoon. Infusion means, anong pagkaiba ng imputation sa infusion? Ang imputation ay ipinasa sa iyo. You are declared righteous. Ang infusion, kung paano ka magpapatuloy sa pagiging Kristiyano. God puts righteousness, kaya meron tayong pag-aaral dito sa fruit. Ano nga yung topic natin? Okay. Yung mga fruit of the Holy Spirit. God put righteousness within the believer. Ito yung inward quality na nagbabago ang tao. Ikaw ay binuhusan ng kapangyarihan ng Panginoon. Yan po ang infusion.
Imputation is all about how you will stand. Kaya mo bang humarap sa Panginoon na magsasabi, Panginoon, wala na akong kasalanan? Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon na magsasabing magdi-declare ka kung hindi ka pinalaya ng Panginoon. At ang pagpapalaya sa isang tao is pamagitan ng pananampalataya lang. At ang infusion ay, Panginoon, buhusan mo ako ng kapangyarihan mo para magawa ko yung katuwiran na gusto mo. So, kanino lahat yan galing? Sa Panginoon. Kapatid, God pours righteousness into the person, making him, her, inwardly righteous. Ang focus ng infusion ay transformation. Pagbabago. Ito ay sanctification. No? Marami tayong mga kapatiran na binago dito eh. No? Maraming patutuo. Na bago talaga. Yung mga dating gawi ay hindi na magagawa. Bakit? Yan po ay infusion. Kapangyarihan ng Panginoon, kinukonvict tayo. Sinasabihan ng Panginoon, may kapangyarihan ako para labanan mo yan. Pero, napawalang sala ka na. You are imputed. You have the infusion of righteousness. Infusion answers. Ito na sinabi ko kanina. How can be accepted by God? Infusion answers. How is my inner life made righteous? Yan po yung pagkakaiba. So, siguro, short illustration. Palagi natin sinasabi nito na nasa courtroom ka at sinabi ng judge, napawalang sala ka na. Bakit? Meron nang nagbayad sa kasalanan. Declared ka na, free. Di lalabas ka na doon sa korte. Malayang-malaya ka na. Ang problema, paano mo mapapatuloy na ikaw nga ay napawalang sala? Maalala ko yan dati. Yung mga sa barangay namin, nagre-report sa barangay palagi. Kasi sila yata yung may kaso dati. No? Mga tukhang. Wala ka ng kasalanan. Pero, magre-report ka every week para titingnan namin kung totoo kang nagbago. Yan po ang infusion. No? Sine-check ka palagi. At totoo naman, nabago talaga yung mga tao. No? Hindi na sila maayos na. Iba mga electrician na. Iba mga mechanic na. No? Hindi na tumatambay. Hindi na problema ng lipunan. Binago sila. Mga kapatid, mas higit sa isang Christian. Ganun tayo. No? Ang infusion ay kung paano tayo magpapatuloy sa paglilingkod natin sa Panginoon. We stand before the judge. No? Wala na tayong criminal record. Binayaran na tayo. We are pronounced righteous when we are united in Christ. At ang unity natin na yan, mga kapatid, sa ating Panginoon, nakipag-ugnay na tayo sa ating Panginoon, that is justification. Na-justify na tayo. Sa mga believer, yan po ang hope natin na, Lord, makatayo ako at ang pwede lang naman magsabi na tayo'y tumayo sa ating Panginoon ay yung assurance natin na meron tayong Panginoon. We rest on Christ. Hindi yung fluctuation ng ating feeling, yung mga emotion natin. Hindi yung, mabait ako ngayon, Lord, sa iyo ako. Bukas, hindi. Hindi yon, fluctuation yan eh. Meron na tayong justification. Parte na lang yan ng mga mood swing natin. We are encouraged with holiness. At hindi dapat tayo makukonfuse na tayo pinalaya na ng ating Panginoon. Yung good fruit natin, yung mga mabubuting gawa natin, mga kapatid, resulta lang yan ng pagiging justified tayo sa ating Panginoon. Alam natin, we are not perfect, but God made us perfect. No? That's the legal standing natin, mga kapatid. We are secure. We are secure. Bakit? Because Christ obeyed. Because of His obedience. Nung nag-obey po ang ating Panginoon, tayo po ay secure na yung ginawa ng Panginoon declared
tayong righteous. Ang ating Panginoon hindi lang para sa Jew na namatay siya, para sa sacrifice ng kanilang mga sin. Hindi lang siya para kay siya po ay para din po. No, ginawa po niya 'yan. Siya po ang last Adam, the second man who can provide us righteousness better of what we lost to the first Adam. Nawala yung righteousness na yan dahil sa first Adam na yan. Nung ating Panginoon ay bumaba dito, hindi siya nagre-represent na para sa Jew. Hindi siya nagre-represent para sa Pilipino. Hindi siya nagre-represent for any tribe, mga kapatid. Walang limit. Walang local savior. He is the savior of the world, mga kapatid. Kaya nga po, ito ang remedy, no? Remedy natin sa divine judgment ng ating Panginoon. We can put our trust in Christ. Siya po yung Savior natin, mga kapatid. The Savior of all times, places, and people. Point number 3. Ang dalawang kingdom o dalawang paghahari, mga kapatid. The reign of death. The reign of death is the result of condemnation. Nung si Adam ay nagkasala, he died. Namatay si Adam at the age of 900. 900 plus ba? Tama ba ang ating memory? He died and all his descendants nakaranas din ng kamatayan. Yet death, sabi nga, reigned from Adam to Moses. For if because of one man's trespass, death reigned through that one man, and all men died, people died, and experienced physical death, we cannot pass itong event na to sa buhay natin. Talagang mamamatay tayo kung hindi pa tayo maabutan ng ating Panginoon. We cannot exempt ourselves from physical death because si Adan ay namatay. Tayo din ay makaranas ng kamatayan, mga kapatid. We are bound to death. Sabi nga, verse 16, for the judgment, all men are condemned to death. All men are condemned to death. Verse 16b, for the judgment following one trespass brought condemnation. Verse 18, therefore as one trespass led to condemnation. That is condemnation. And verse 15, for many died through one man's trespass. Verse 12, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. 1 Corinthians 15 verse 22. For as in Adam, all die. Sino ba yung pattern natin? Si Adan. Kaya, siguro sa mga Christian, handa talaga tayo. Di ba? Hindi na tayo takot kung talaga tayo. Kasi dadaan naman talaga tayo doon. Pero in reality, parang, nga, mahirap naman mamatay. Mahirap mamatay. Matrabaho bang mamatay? Sa mga maiwan, mahirap. Pero pinaghandaan naman natin yan. Kasi alam na natin, kung di natin alam ang salita ng Diyos, takot na takot tayo. Takot na takot tayo. Pero parte po yun ng ating pagiging connected kay Adan. Related tayo kay Adan eh. Alam naman, ibang race tayo. Sabi nga, ang tao ay ginawa ng Diyos na connected kay Adan. Ang tao ay husgahan according sa paghusga ng Panginoon. Salamat, merong Kristo. Merong Panginoon. Bakit? Dahil nadamay tayo ng Panginoon. Nung hinusgahan ng Panginoon, ang righteousness ng nung hinusgahan ng Diyos,
ang katuwiran ng ating Panginoon, tayo ay nakikabit lang sa ginawa ng Panginoon. Kaya tayo meron tayong pag-asa, may kaligtasan tayo. By the way, ang angel, wala silang race. Kaya ang angel, puhusga ng Panginoon, isa-isa yan. Dahil sa Panginoon. Salamat Panginoon, yan palang purpose mo eh. Makikabit na lang kami, Panginoon. Ang pakikabit natin ay ang ating pananampalataya. Tandaan natin, walang sinumang nakakaabot sa standard ng Panginoon. At ang standard ng Panginoon ay ang kabanalan. At ang kabanalan na yan, ang pwedeng tumapat lang ay ang kabanalan ng ating Panginoon. Yung nga lang, kung 8 billion yan nahusgahan, aba, ang tagal niyan. Ang tagal. Pero mula ng pagkabata mo, alamin ng Panginoon ang kasalanan mo. Pero, di na natin alam yan. Nagagawa yan ng Panginoon. At kung mga anghel, lalo na mga anghel, tayo, dinamay lang tayo sa kabanalan ng Panginoon. Salamat, Panginoon. For as Adam all die, so in Christ, we will be made alive. But in Jesus, we enter a new kingdom, the kingdom of life. This kingdom is not a matter of food, meat, and drink. It's not a matter of being religious, ritual, or anything but of righteousness. Romans 14:17. Living rightly before God, treating other fairly, peace, for sowing harmony, unity within the community, joy, experiencing the inner delight brought by the Holy Spirit. What is this? B, ang kaharian, ang paghari ng buhay. The reign of life that justifies the sinners. Balikan natin ang 1 Corinthians 15:22. For as in Adam, all die, but in Christ, all will be made alive. Talagang tinapatan ng ating Panginoon. All will be made alive. Alive. What does it mean? Because of the free gift of grace. The free gift of grace. Verse 15. The free gift is not like trespass. Sabi nga, ang biyaya ng Panginoon, ang regalo ng Panginoon ay hindi katulad sa paglabag sa kasalanan. The free gift of grace, the one man, Jesus Christ, sabi nga, mas superior. It abounded for many. The abundance of grace. The abundance of grace, verse 15 and 20, 21, sabi dito, so that, as in reign of death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ, our Lord. That is verse 20. And the free gift, regalo ng, mga kapatid, ang pagiging matuwid ay regalo lang din yan. No? Tandaan natin, yung pagiging, sabihin natin, matuwid tayo, maayos tayo, hindi yan ang totoong katuwiran na gusto ng Panginoon. Ang totoong katuwiran ay ang katuwiran sa pagpapawalang sala mula sa sacrifice ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng pantayan ang katuwiran ng Panginoon sa katuwiran natin. Kaya ito ay regalo lang. Regalo lang. So, ano ang kailangan natin dito mga kapatid? We need to receive lahat ng ito. Tatanggamin natin na may pananampalataya. Faith
Means, by faith, tanggapin natin, i-acknowledge natin na ang Panginoon ang gumawa nito. This is the ground of justification. Ang pananampalataya natin, pananalig natin ay isang instrumento para tayo maiugnay sa ating Panginoon. So that ang pag-obey ng Panginoon at ang kanyang righteousness ay maipasa niya sa atin. Wala na tayong ibang gagawin. God, justice. Ang hustisya ng Panginoon ay hindi nagbabago, mga kapatid. Kapag tayo pinawalang sala, na-justify tayo dahil sa ating mga kasalanan, yan po ay walang pagbabago. Kapag tayo ay totoong tinanggap natin ang ating Panginoon, maaaring magtanong tayo, makatuwiran ba yung ginawa ng Panginoon? Ng kanyang paghusga at i-condemn ang buong mundo dahil po sa kasalanan ni Adan? The answer is yes. Fair enough. Dahil sa disobedience ni Adan, ang kasalanan ay kumalat sa buong sangkatauhan. At ang judgment ng Panginoon ay fair. Fair yan, mga kapatid. Dahil nga po, na-test kung paano nag-disobey ang tao. At alam natin ng disobedience sa harapan po ng Panginoon, ito po ay kasalanan. Kasalanan ito. At we know that the standard of God is the standard of holiness. Kapag hindi ito na-justify ng Panginoon, lahat ng tao ay guilty. Either he is a Jew, Gentile, wala pong specific na human race, no? Na minensyon ng ating Panginoon. Lahat. Napag-aralan natin yan sa previous chapter. He mentioned that humanity under the headship of race came from one man called Adam. We called it human. Kaya, you may still wonder, mga kapatid, is it possible also na ang Panginoon ay ililigtas ang buong sangkatauhan dahil lang sa Panginoong Jesucristo? Yes. Because of His sacrifice, mga kapatid, the millions of sinners in this world ay makakamit ng totoong kaligtasan. Sinabi ko nga kanina, siguro in the courtroom, pagja-judge ng Panginoon, ay isa-isahin tayo. Pero, alam ng Panginoon kung anong standing natin. No? Sabi naman ng Bible, sa Kanya ay hiniwalay na. Ibig sabihin, alam na ng Panginoon yan. Itong mga walang Panginoon, ihiwalay din. Can you imagine, during the judgment day, kung tayo ay harap sa ating Panginoon, tayo po ay lilinya o magkukyu at babasahan tayo ng verdict. Salamat sa ating Panginoon. We've been justified. God will judge us because we have Christ. We have Christ. Kaya sobrang magpapasalamat tayo ng malaki, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dahil hindi ka na mahatulan sa mga kasalanan mo, bagkos. Kung ikaw ay totoong tumanggap sa ating Panginoon, pinalaya na tayo. Ito yung totoong pag-asa. Totoong pag-asa, mga kapatid, na dapat nating panghawakan. We are so blessed. No? Even if one man, no? Sabi nga, if one man who represents us to cause us to sin, but we have one man in the person of Christ who represented us. Siya po nag-represent sa atin.
para tayo makakamit ng kaligtasan. Mga kapatid, kung merong offer ang Panginoon that God wants you to grab, ito na yung offering ng Panginoon. The offering of salvation. That's why we don't waste our time. We don't waste our time sa mga meron ng Panginoon sa puso nila. Ang prayer na lang natin, Lord, ituloy mo yung infusion para ako'y patuloy na magiging righteous sa aking lakad. You are already righteous. God had declared you righteous already. But you have itong process ng sanctification, and that is the infusion of righteousness. Yan po ang pray natin. Lord, give me this righteousness every day so that I may walk with the way that you want me. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na bigay niyo, Panginoon. Salamat sa pag-asa, kaloob niyo, Panginoon, sa amin. Na kami ay pinalaya niyo, at ay pagpapalaya na yan, Panginoon, dahil po sa katuwiran, kabanalan, na ibinigay niyo po sa amin. Ang aming kasalanan, Panginoon, ay namana namin sa isang tao, Panginoon, na kayo din ang may akda. Ngunit, Lord, di po namin maitanong sa aming mga sarili kung bakit nangyari ang lahat ng bagay. Dahil lahat ng ito ay planado niyo, Panginoon. Kung gaano kabigat ang kasalanan na namana namin, mas nag-umapaw ang biyaya, Panginoon, na ibinigay niyo dahil sa aming Panginoong Kristo. Binigyan niyo kami ng pagkakataon, mamuhay na may kabanalan dahil sa aming pananampalataya sa Kanya. Thank you, Lord, Father God, Lord, that you declared us righteous because of our faith in your Son, Jesus Christ, ang aming mga kaibigan ngayon, Panginoon, kung paano kami lumakad, Panginoon, na may totoo, Panginoon, na kabanalan na mula sa inyo, na may katuwiran, Panginoon, na magagawa po namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na ayon po sa katuwiran niyo. Hindi imposible ang mga bagay na ito dahil po kayo ang totoong nagbibigay. You will pour out, O Father God, you will infuse us, Lord, the righteousness for us to live right in your sight. Correct us, O Father God, Lord, with your word. Reprove us, O Father God, with the conviction of the Holy Spirit. Thank you, Father God. Tulungan niyo lang po, Panginoon. Naway ang aming pamumuhay ngayon, Panginoon, ay sumang-ayon. Ayon sa inyong banal na Espiritu Santo, ayon po sa inyong mga salita, na kami po ay magpapatuloy, Panginoon, hanggang sa pagbalik mo, Panginoon. Ama, hinihiling po namin, naway itong mga katotohanan na pinamulat nyo, ibinigay nyo sa amin, ay maging mga panangga namin, Panginoon, sa aming pananampalataya. Hindi kami mabubulag, Panginoon, sa mga sinasabi ng mundong ito dahil ang aming pagtitiwala, aming pag-intindi ay nakaangkla
sa pananampalataya namin sa aming Panginoong Kristo. Turuan niyo, Panginoon, na magbunga, lumalim pa lalo, Lord. Mag-ugat itong mga salita niyo. We will stand before you, O God, and we can say that we are declared righteous because of the blood of your Son, Jesus Christ, who cleansed us because of His death, who gave us hope, the eternal hope. And truly, O God, we are destined for eternity. Turuan niyo bawat isa sa amin, Panginoon, na lalong maliwanag ang pagkaintindi namin sa lahat ng mga bagay na ito. This is all about our secured salvation in the Son of God. Salamat, Panginoon. At kung meron pang hindi maliwanag sa amin, Panginoon, hayaan niyo, Panginoon, na yung mga salita ang yung banal na Espiritu Santo magturo sa amin sa lahat ng ito. Patuloy na palakasin yung bawat isa sa amin, Ama, lalo na sa mga panahong ito, na alam namin, O Diyos, kami po, Ama, ay ginugulo ng mundong ito, Panginoon. Naway ang aming pananampalataya ay i-focus lang namin sa inyo. Maraming salamat, O Panginoon. Salamat na kami po ay napabilang sa humanity, sa race na iniligtas ng aming Panginoong Kristo. Thank you, Father God, Lord. And with that, O Father God, sa aming pangsamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, as we end this Sunday service, ang tanging kahilingan namin, O Diyos, ingatan yung bawat isa sa amin. Lalo na sa aming pag-uwi, kayong manguna, kayong tumulong, Ama. Dalhin niyo kami, Panginoon, Ama, sa aming mga tahanan na ligtas. Na kayo, Panginoon, Ama, ang totoong Diyos na magdala sa amin, magbibigay ng kagalakan ng aming mga puso. Bind us, O Father God, with one love, one Spirit, in your Son, Jesus Christ. Father, as we end, we'd like also to give thanks, O Father God, Lord, through giving our offering and tithes. May you will use this for the expansion of your kingdom. Give us, O Father God, Lord, a heart, a cheerful heart, that will manage everything, O God, with all our resources for the glory of your name. Thank you. We love you. We adore you. We want to give all the praises, the honor, and the highest praise in your Son, Jesus Christ, our Savior, our personal Lord. Amen. Amen. Last song. It is the last song nga pala. Sige. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay muling umawit sa ating Diyos. Diyos na naligtas sa atin, mga kapatid.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power and quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Lord God, maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa iyong salita, O Diyos. Dakila ka, O Lord. Ikaw ang nangunay, O Diyos, O Lord God, sa bawat salita. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Purihin ka, O Diyos, O Lord God. Salamat sa iyong salita, O Diyos. Dakilang ang iyong ngalan. In Jesus' mighty name. Amen. Blessed Sunday po sa ating lahat, mga kapatid.